Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Ilang araw na lang po at election day na. 20 days na lang siguro mga idol. At hahatol na ang mamamayang Pilipino. At habang papalapit po ang eleksyon mga idol, ay lalo naman umaangat sa ranking. Ito pong mga kandidato ng PDP Laban. Mga kandidato po na pambato ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ayan, may ipinost po itong The Bohol Monitor 20 hours ago. Duterte senators sa 2025 elections umaangat sa survey ranking. Ayan, eto na. Eto na po yung sinasabi natin mga idol habang umaangat ang mga kandidato ng PDP Laban ay papalubog naman po yung barkong alyansa ni BBM. At kapag lumubog yung alyansa na barko ni BBM, ay lilipat po yung mga kandidato ng alyansa doon po sa mga umaangat. Ayan, katulad po ni Manang Amy Marcos, umalis na po kasi palubog na nga yung alyansa ni BBM mga idol. O ito, yung pinost po ng The Bohol Monitor kung ilan po yung mga tinaas na porsyento ng mga kandidato. Lahat po sila tumaas mga idol, yung Duterte, yung 10 kandidato ng PDP Laban, umangat sa survey ranking. Ito po, unahin natin si Senator Bongo at ilagay po natin sa screen para talagang makita nyo at hindi tayo masabihang fake news mga idol. So ito po, si Christopher Bongo. From 58.1%, tumaas po siya hanggang sa 61.9%. Ayan, si Senator Bongo po yan. At ito din si Ronald Bato de la Rosa, from 44.3%, tumaas po hanggang sa 48.7%. At ang sunod po itong si Philip Salvador mga idol, from 20.7%, tumaas po ng hanggang 30.9%. At sunod po, pang-apat, si Congressman Rodante Marcoleta, itong magaling na abogado at representative po ng Sagip Party List. Ayan, from 16.1%, grabe yung tinaas mga idol. Naging 28.3% itong si Congressman Rodante Marcoleta. At sunod po, pang-5, si Jamie Bondoc, na ngayon ay attorney na. Ayan, from 11.8%, tumaas po siya hanggang sa 15.8%. At ang yung pang-anim po, si JB Hinlo, from 6.4%, naging 15.5%. So napakalaki po ng tinaas mga idol ni JB Hinlo. At sunod po itong si Attorney din. Ayan, napapansin ko mga idol karamihan sa mga kandidato ng PDP Laban ay mga abogado. Magagaling na abogado. Kaya karapat dapat po sila na maluklok sa Senado mga idol kasi magagaling na abogado dito mga idol. Lalong-lalo na itong si Congressman Rodante Marcoleta na talagang nilalabanan niya kapag kamali. Ito po, sunod po si Vic Rodriguez pala 8.7%, naging 15.2% si Vic Rodriguez. Sunod po itong si Pastor Apollo Kibuloy. Ito, 6.8%, naging 11.4%. So napakalaki din po ng tinaas ng porsyento nitong leader po ng TOJC na si Pastor Apollo Kibuloy. At ang sunod po itong attorney din mga idol, si Attorney Raul Lambino,
From 7% mga idol, tumaas po hanggang sa 11.8%. Attorney din, magaling din tong abogado, si Attorney Lambino mga idol. At ang sunod po, ito pong si doktor, isang doktor naman. Dr. Richard Mata mga idol, from 2.6% naging 8.7%. Ito pong si Richard Mata. So, yun pong mga 10 kandidato ng PDP Laban ay talagang napakalaki po ng tinaas nila sa ranking habang papalapit po yung eleksyon mga idol. Lalong-lalo na, lalong-lalo na siguro pagka talagang malapit na yung eleksyon, ay lalo pang umaangat itong mga kandidato ng PDP Laban, lalong-lalo na makikita nyo mga idol sa Archlight Facebook page na kung saan ay napakarami pong lumalahok. Nung nakaraan nga po sa Tentran ng Archlight ay 10.8% yata yon, ay 10.8 million pala. 10.8 million yung lumahok mga idol. So, hindi biro yung kanilang ginagawang survey mga idol. Hindi kagaya ng iba na ilang libo lang, yung iba 500 katao lang sa Luzon, 500 din katao sa Mindanao. Pero iba po yung ginagawa ng Archlight Facebook page mga idol. Million po yung lumalahok. Kaya yun po yung pinagkakatiwalaan ng mamamayang Pilipino. Yung ginagawang online survey ng Archlight Facebook page. So dito po mga idol, nakita po ninyo kung gaano kalaki po yung itinaas po nila sa kanilang porsyento o ranking mga idol. Pero nangunguna pa rin itong si Senator Bongo. Kahit sa survey naman mga idol, makikita nyo yung pangalan ni nitong si Senator Bongo. Talagang nangunguna po ito mga idol. So, yung isa pang inaabangan mga idol, yung yung pag-endorse po ng INC sa mga senador o mga kandidato. Yan po ay kabang-abang mga idol at talagang inaabangan ng buong bansa. Kasi alam naman natin na talagang kapag pinagpasyahan ng pamamahala ng INC ay talagang yun ang susundin ng mga miyembro ng INC. Kaya napakasulido po ng pagkakaisa sa loob ng INC mga idol. So abangan po natin mga idol kapag may inilabas na pasya yung pamamahala ng INC ay agad po namin ipararating sa inyo. So hanggang dito lang po muna mga idol yung ating pagbibigay ng resulta. At maraming salamat po sa inyong panonood mga idol at sa inyong suporta. Nasa 15K subscriber na po tayo. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat mga idol at ingat po tayo lahat.